hindi ka na makakapag-appeal o hindi ka na makakagawa ng mga panibagong mong channel. So, yun yung mga consequence na haharapin mo sa bago mong channel na huwag mong ipipilit agad na i-enquire mo agad yung sarili mo na gagawa na lang ako ng YouTube panibago kasi dinilit mo naman yung dati kong YouTube. Hi guys! Welcome back sa aking channel. By the way, I'm Estel. Dito sa video na ito ay pag-uusapan natin ang YouTube policy guidelines na makakatulong para sa mga bagong creators na huwag dadanasin na ma-terminate ang kanilang mga account or maban. So, i-share ko lang yung nangyari doon sa last video ko. Yung pinaka-last video ko na ikinuwento ko nga sa inyo na na-terminate yung pinaka-account ko or naban. At totally na deleted na yung pinaka-account niya. Pero wala pa siyang 1 month, siguro nasa 2 weeks pa lang simula nung ginawa ko yung video na ito. At dun nga, deleted na yung pinaka-account, then may mga multiple account din ako dun. At nagpadala na din si Google na si YouTube, dinelete na yung pinaka-account. Ganun na din yung mga ibang multiple account na nakapaloob doon sa isang email na yun. Ano nga ba yung ginawa ko para maging update pa rin doon sa nangyari sa akin? Na yung pinaka-account ko na yon ay ginawan ko siya ng bagong account. So gumawa ako ng bagong account ng YouTube kasi nga nag-upload pa rin ako ng mga video ko kasi sobrang dami na din ng file or video na nakasave sa phone ko para for save my memories. Yun lang naman talaga yung intention ko doon sa pinaka YouTube account ko. At yung bago kong account na ginawa ay nagkaroon na naman ng panibagong appeal. Bakit nagkaroon siya ng panibagong appeal? Nag-post nga ako ng picture. So, ikwento ko, start. Nag-upload ako ng long form video. So, okay naman, nakakapag-views naman yun. Then, nakakailang views din siya. Nag-upload din ako ng 3 video na short clip. Then, nakakapag-views din. At nag-upload naman ako ngayon ng picture. So, yung picture na yun ay nag-authorize si YouTube na ibigay ko yung pinaka-info detail ko at yung pinaka-verification ng face ko para connected kay Google. So, nagkaroon ng message si Google sa akin na kailangan kong mag-appeal. Kundi, may possible na hindi na makapag-upload ng video. Wow! Hindi na makakapag-upload na naman ng video. So, nag-isip-isip ako, bakit gano'n na naman? Nung pala, kaya pala gano'n, kasi pag may na-ban ka na account nung last at wala pang 1 month or hindi pa nagpapadala si YouTube, na deleted na talaga totally lahat ng info mo hanggang sa kaugat-ugatan ng info mo doon sa pinaka YouTube, ay wag ka munang gagawa ng account. So, nirebind ko yun na may napanood akong ganon, pero hindi niya sinabi kung bakit wag gagawa ng account. Kaya pala, wag gagawa ng account kasi nga yung mga info mo nandoon sa isa. Kaya, kumbaga, magiging dalawa yung account mo, bawal gumawa ng magiging dalawang account, lalo na kung merong record ka na na-terminate ka or na-ban ka. Kung na-ban ka, hintayin mo yung pinaka-reply sa'yo ni YouTube na safe na para gumawa ka ng account. Siguro, waiting ka for 1 month to 3 months muna. Pero, yung sa akin naman, dahil 2005 ngayon, December 2005, mga January 12, yun yung pinaka, sabi niya na pwede ako mag-request ng appeal. So, pwede na ako mag-request ng appeal ngayon, pero hindi muna ako nag-appeal. Buti na lang. Buti na lang, hindi ako nag-appeal ngayon. Gigil na gustong gumawa pa rin ng YouTube channel, pero bawal agad gumawa ng YouTube channel kung nagkaroon ka ng problema dun sa isa. Yun. Pinaka-note yun na huwag kang gagawa ng YouTube channel agad. Agad. Kasi may mga policy na mangyayari sa bago mong account na gagawin. So, hiwalayin na natin yung pinaka-kwento. Ilayo na natin yung dating lumang account ko. Dito na tayo sa bagong account ko. So, yung bagong account ko na yun, sabi ko nga, nagkaroon pa rin siya ng problema dahil nagpadala sa akin si YouTube na kailangan ko magbigay ng appeal. Yung appeal na yon at sinigihan ko pa rin na ipaglaban yung pinakakasalanan ko doon sa paggawa ng panibagong YouTube kahit meron ako dating YouTube.
Kung papasok na si EOA, halimbawa napapasok na si EOA, ito ang magiging consequence ng account mo kung ipipilit mo yung katigasan ng ulo mo. Automatic termination ng bago mong channel. Permanent ban ang iyong magiging channel. At soon, other channel na gumawa ka pa ng panibago. Hindi ka makakapag-appeal. Ban ka na sa pag-a-appeal mo kahit humingi ka pa ng tawad dyan. Lahat ng videos mo ay tatanggalin. Kahit mag-upload ka, kahit sobrang ganda ng content na ginawa mo, i-delete na din niya. Pwede ka din ma-red flag. Red flag na hindi ka na makakagawa ng channel, never enough. Never enough. Hindi ka na makakagawa ng channel kahit kailan. Ito yung pinakapaliwanag ko simula doon sa automatic termination ko. So, yung automatic termination ng bagong channel na gagawin mo, so yung policy o yung mga ibang paglabag doon sa community guidelines ay hindi ka na pwedeng gumawa ng mga bagong channel mo na yung YouTube account mo o yung YouTube pinaka-channel mo, multiple channel, hindi ka na makakagawa totally pag na-automatic termination ka na, guys. Yun yung pinaka-consequence sa automatic termination. So, permanent ban sa paggawa ng iyong future account. Future account sa gagawin mo pang mga account, mababan ka. Yung gagawin mo, kung gumawa ka ngayon, gumawa ka ulit ng ulit, permanent ban. Hindi ka na makakagawa. Kahit gumamit ka pa ng ibang email, ibang device, ibang pangalan, itinuturing pa rin yun ni YouTube na circumvention. Circumvention o pag-iwas ka sa mga enforcement o mga pagkakamali mo. Kaya, mawawalan ka na ng chance makapag-appeal. Doon nga sinasabi ko na hindi ka na makakapag-appeal. Lalo na kung wala pang 1 month o buhat ka nang na-terminate yung pinaka-channel mo o yung pinaka-account mo, ay may mataas na chance na ma-detect pa rin iyon ni YouTube system or ng algorithm ng YouTube. Kaya, hindi mo pwedeng ipilit yung katigasan ng ulo mo. At lahat ng videos mo ay pwedeng tanggalin ni YouTube. Mag-upload ka pa lang, di-delete na agad ni YouTube. So, pwede din ma-red flag nga ng paulit-ulit yung mga ginagawa mong channel. Sabi ko nga doon sa pangatlo kong explanation na hindi ka na makakapag-appeal o hindi ka na makakagawa ng mga panibagong mong channel. So, yun yung mga consequence na haharapin mo sa bago mong channel na wag mong ipipilit agad na i-inquire mo agad yung sarili mo na gagawa na lang ako ng YouTube panibago kasi dinilit mo naman yung dati kong YouTube. So, binabasa kasi yun kasi lahat naman ng mga details natin, mga information, naka-internet talaga, naka-system na talaga sila. Para bang ito na yung clarify or yung pinaka-identity mo, yung YouTube channel mo. So, yun yung pinaka-kwento ko doon sa na-terminate or na-ban, ano ang gagawin mong solusyon kapag gumawa ka ng bago mong channel. At sana nakatulong itong kwento ko sa YouTube account ko na na-terminate ako at gumawa ako ng bagong channel para sa mga nagbabalak at nakaranas din ng ganitong experience na na-ban, na-terminate at gumawa ng bagong channel. Sana may na-help ako doon sa pinaka-video ko na ito at huwag nyo naman kalimutan i-like ang aking channel kung nakatulong ito at mag-comment ka na din sa pinaka-comment box section at i-subscribe mo na din at i-hit mo na din ang notification bell. By the way, I'm Stel, your Filipina influencer, and thank you for watching. Bye!